Yon, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, ito gusto ko lang pag-usapan natin to no, kasi medyo naging busy nga po tayo sa nangyari nga po sa ating bunso na si Mima Alicia nga no. So may mga nangyari na po sa ating bansa na di na po natin napag-uusapan. Pero ito gusto ko lang pong daanan lang natin to no. No, may manood man o wala. So mga kababayan, no, alam naman po natin no, na ito po yung naging isa sa mga napag-usapan nung nakaraan. No? Na ito yan. Impeachment Court clears access to VP Sara bank tax records. So ibig sabihin no, pinayagan po ng Impeachment Court na makakuha ng access no, dun po sa mga bank accounts at saka tax record nga po ni Sara Duterte. O di ba? So ang alam niyo no, hindi naman nakakatawa pero nakakatuwa lang no na ang nag-grant nito o ang pumayag nga po para mabuksan nga po itong mga bank accounts po na to si Chis Escudero. Si Chis Escudero na isa rin po sa mga pumigil sa impeachment ni Sara last year. So ayun po, ang tawag doon politika. Tingnan nyo ito Well, ako, naisip ko na lang na, sige, pabayaan na lang natin si Chis. Sa ngayon kasi, una sa lahat, no, alam naman po natin na itong si Chis makukulong na. Konting push na lang po, makukulong na yan si Chis at si Joel eh. Pero eventually, lumipat po ng kabilang parlor, no, nang hindi natin alam no, kung bakit nga nagkaganon. So tayo, nagiging fair lang naman tayo. No, na si Joel dapat arrestuin na rin po yan pero hindi na po nangyari. So, naisip ko lang, no, na, ano ba, parte na ba ng politika ito na wag muna silang arestuin dahil meron pa tayong impeachment ni Sara? Well, ang point natin dito, no, kung gagamitin lang po natin yung ating pag-iisip, no, sa ating maliit na pag-iisip, pwede natin tawagin itong strategy, no? Sige, sa ngayon, no, magkakampi tayo kay Sara. Pero pag na-impeach yan, balik tayo sa flood control. Tama, fair naman, di ba? Pag na-impeach si Sara, balik po tayo dito kay Chis. Balik po tayo kay Joel. O, kamusta na kaso? Hindi pwedeng absuelto yon, di ba? Sa ngayon, na-delayed yung pag-aresto sa inyo, pero hindi pwedeng absuelto. Okay, so, balikan natin yan. So, ito kung basahin natin ito, no? Meron pang continuous to. Continuous pala, no? Okay, presiding officer Chis Escudero, who read the court's ruling, said the requested records met legal requirements for the issuance of subpoenas dosis tecum. So they are reasonably described, readily identifiable and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. So ayan nga po yung nangyari nga po last week kasi nga po dahil sa walang witness. So napag-usapan na nga po itong mga tungkol sa pagsampina nga po ng mga bank accounts ni Sara Duterte. Alam nyo, napakasimple lang naman nun eh. Kung walang tinatago, bakit takot? Bakit pinipigilan? Okay. Para mas maganda, no, merong video dito si Chis Escuderski. Ito, panoorin natin to. The court will now resolve the prosecution's request for the issuance of subpoena dated July 6, 2026, directed to the Commission or Internal Revenue. At the outset, the presiding officer reiterates and adopts by reference the court citation of applicable rules regarding the issuance of subpoena dosis tecum. Alam nyo, pinapanood ko to, kinakabahan ako. Sa totoo lang. Kasi alam naman natin na isa ito sa mga malaking ebidensya, no? Na para nga po madiin natin si Sara, no? Medyo kinakabahan ako niyan. Sana i-grant, no? Forms an integral part of this order. The foregoing standards are deemed reproduced and shall govern the course disposition of the present subpoena requests. After examining the records sought, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. However, the court, similarly, requests insofar as it seeks the records of JTC Group of Companies, Philippines Inc. and Pikimong Philippines Corporation. The prosecution failed to establish a prima facie nexus between these entities to either the respondent or to her spouse.
The records sought, therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. Pati kay Mans pala kasama, ano? The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchor their opposition on the Supreme Court's pronouncement in Duterte v. HOR that the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. The argument, as stated earlier, fails because first, the documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional impeachable offenses. Okay. So para mas malinaw mga kababayan, no, kasi medyo malalim na yung mga English nga po ni Chis Escudero. So ito yan, pakita ko sa inyo. So, ito yung report. So malinaw dito mga kababayan, no, na hindi lahat ng nirequest ng prosecution nag-grant nga po ni Chis. No. So sabi dito, no, okay, the Senate Impeachment Court partially granted, no. So hindi lahat, no, partially granted the prosecution's motion to subpoena Vice President Sara Mayputok Duterte financial records except bank accounts in foreign denominations. So hindi kasama yung mga bank accounts ni Sara with foreign denominations, no? Dollar, bakit hindi sinama, no? As well as tax records that would need authorization from the respondent or the Philippine president. O, di ba? Ito malupit, no? Yung tax record ni Sara Duterte, dalawa lang po yung pwedeng mag-grant para babuksan yan. Si Sara mismo, dahil siya po yung may-ari ng bank records. Pangalawa, si PBBM. Philippine President nakalagay eh. So, tingnan natin kung anong gagawin ni PBBM dito. Ano, i-grant ba ni PBBM? Ibibigay niya ba? Pabubuksan ba ni Presidente yung mga bank records si Sara? Kasi siya yung isa sa mga posibleng mag-decide eh. Oh. The court finds that requested documents meet the requirements. This is not the first time that bank records kasi nga meron ng merong president na So Duterte husband Manscarpio financial documents will also be summoned. No, pati nga po kay Manscarpio. No, without a prenuptial agreement in 2007 when the family code of the Philippines are already enacted. Yan. So 2007. Oh, tama. Hindi ko masyado naintindihan yung prenuptial, no? Ano ba yun, nung mag-asawa sila? Pag-aralan ko yan, tinan natin. So Escudero said the impeachment court's decision does not impinge on Duterte's right of privacy as the request as anchored on the suspicious transaction. Yun. So tingnan nyo alam nyo nakakatawa dito, no? From the start, no, na alam naman natin na si Chis, pro Sara yan. Pero eventually, may binabanggit na siyang, yung AMLAC, no, pwedeng buksan yan, pwedeng buksan yan dahil suspicious yan para sa atin. Di ba? Alam niyo mga kababayan, no, ang gusto kong sabihin dito, no, dapat talaga mabuksan yung mga bank records na yan. Kasi especially nga po, na ang nakakapagtaka dito, no, dun po sa maraming negosyong pinasok ng mga Duterte. No. Alam ko normal po sa mga politiko ang pumasok sa mga negosyo. Pero ang nakakapagtaka nga dito, no, kung kasi ito na content ko na ito nung nakaraan bakit yung mga negosyo ng mga Duterte, especially si Sara, palit ng pangalan? No? Dalawa lang po posibleng rason yan. Baka lugi. Oo. Pangalawa, baka money laundering. So kailangan makita po yan, no, ng sa impeachment court. Kailangan madaanan po yan. Di ba? So yun mga kababayan, no, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, na nung napinayagan nga po ni Chis Escudero na buksan ito mga bank records, no, akala nyo hindi ito big deal po ito. Oo. So yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? At kayo, sa tingin nyo po ba, no, ang nangyari ba dito sa pagbaliktad nga po ni Chis from the Duterte side papunta nga po dito sa admin side, ito ba politika? So yan. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. Okay? So, ano ba? So, walang magagawa si Sara dito. Hindi nyo ito mapipigilan. So, good job
O, mag-bell muna tayo. Good job. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.